With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong.
Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ipadala na sa Office of the Speaker. Manila 2nd District Representative Roland Valeriano naghain ng cyber libel case laban kay suspended Cavite Congressman Kiko Barzaga. Dating PNP Chief General Nicolas Torre III, opisyal nang nagretiro sa PNP. Sa MBC TV correspondents, National Most Wanted Person patay sa engkwentro sa Kalinga. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala at Ingrid Martins maagang nalaglag sa Australian Open Women's Doubles. At sa Showbiz Button, Vanessa Hudgens at Ashley Tisdale may pa-throwback kasabay ng 20th anniversary ng High School Musical. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanto ng Cavite Street at Mel Alcalde Street sa Barangay 169 Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Angelo Pidaloan, 32 anyos. Base sa investigasyon, nakita ng pulis na si Police Corporal Gregan Ronel Aga ang mga sospek na nagpapaputok sa biktima at nakaputok sa isa sa kanila. Isa sa mga suspect ay hindi pa nakikilalang lalaki na sugatan at dinala sa Tondo Medical Center, habang ang pangalawang suspect na si Jiro Bininsig ay naaresto at nakulong sa Chinese General Hospital. Na-recover sa crime scene ang isang baril at ilang basyon ng bala. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District.
Natanggap na ng opisina ni House Speaker Bogie D ang kopya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago pa man magsimula ang internal process ay may nagbabadya umanong panibago impeachment case ang ihahain laban sa Pangulo. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino D. III ang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos na i-transmit na ngayong umaga ni House Secretary General Cheloy Garafil sa opisina ni D ang kopya ng reklamo, hudyat ng pagsisimula ng internal process sa pagganap ng Kamara sa kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Ayon kay Garafil, ang papel ng kanyang tanggapan ay administrative at bilang pagsunod sa House rules. Ang impeachment complaint laban sa Pangulo ay sinampa ni Attorney Andre De Jesus at i-endorso sa Kamara ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Base sa House rules, sinabi ni Garafil nang matanggap ang impeachment complaint, tinitiyak ng Office of the House Secretary General na ang dokumento ay formal na natanggap, recorded at maitatransmit sa opisina para mapanatili ang order and due process. Sa impormasyon, nakadakdang magsampa na rin ng impeachment complaint bukas ang Makabayan Block laban kay Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong cyber libel case ang haharapin ngayon ni suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Iyan ay matapos formal siyang sampahan ng kaso ng isang kongresista ng Maynila, kaugnay pa rin sa akusasyon nito na tumanggap umano ng suhol ang National Union Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Ang buong detalye sa ikatlong cyber libel case ng kongresista ibabalita ni Boy Gonzales. Naghahain na reklamong cyber libel si Manila 2nd District Congressman Roland Valeriano labang kay Cavite Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Maynila. Ang reklamo ay kaugnay ng isang Facebook post ni Barsaga kung saan inakusahan nito ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP na umano'y tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon kapalit na suporta sa speakership ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Sinabi ni Congressman Valeriano na hindi niya palalampasin ang nabanggit na akusasyon dahil anya direktang sinisira nito ang pangalan at reputasyon ng mga miyembro ng kanilang partido. Ipiniliwanag pa ni Valeriano na wala umanong naging kalaban si Congressman Romualdez sa pagka-speaker noong mga panahon iyon, kaya't wala rin dahilan para magkaroon ng suhulan. Dagdag pa ng mababatas, tila nakakalimot na umano si Barsaga sa responsibilidad at asal na inaasahan sa isang miyembro ng House of Representatives. Ito na ang ikatlong reklamong cyber libel na kinakaharap ni Congressman Barsaga matapos ang unang ireklamo ng negosyanteng si Enrique Razon at ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing ni Senate President Tito Soto na media report lamang ang inilabas na minority report ni na Senator Rodante Marcoleta at Amy Marcos kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Anya wala itong bigat hanggat hindi ito pinapasa sa Bills and Index Office at bago pagdebatihan sa plenaryo. Magbabalita si Raymond Datpaas. Walang bigat ang ginawang minority report ng minorya sa Senado hinggil sa kontrobersyal na flood control projects. Ito ang deklarasyon ni Senate President Vicente Tito Soto III matapos ibandera sa media ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Amy Marcos ang 103 pages na kanilang minority report. Paliwanag ni Soto, ang kinikilala lamang ay ang committee report na isinusumite sa Bills and Index Office ng Senado. Sila ang nagdadala sa plenary para mai-report at mapagdebatehan ang committee report. Walang puwang dito ang sinasabing minority report. Kaya't ang turing dito ng Pangulo ng Senado ay isang media report lamang mula sa minorya sa Senado. Ipinagmalaki ni Marcoleta ang kanilang report dahil nakabata ito sa panahon na siya ang chairman pa ng Senate Blue Ribbon Committee bago ipasa kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson.
Inirekomenda nila na kasuhan sina dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico dahil sila ang itinurong nasa likod ng bilyones na anomalya sa flood control. Ito ay batay sa testimonya ni na dating Marine Sergeant Orly Gutesa, mag-asawang Curly at Sara Diskaya, Undersecretary Roberto Bernardo at Engineer Henry Alcantara. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Officially retired na ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na si General Nicolas Torre III. Samantala, nagpahayag si DILG Secretary John Vic Remulla na nagparamdam na ang dating Ako Bicol Representative Zaldico sa pamahalaan. Ang mga detalye hatid live ni Edniel Parosa. Edniel? Ms. Karen, kinumpirma ng Philippine National Police na inaprubahan na ang optional retirement ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa mensahe sa reporters ni PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Stuanyo, kabatid na epektibo itong pagre-retiro ni Torre nitong Enero 19 sa bisa ng NAPOLCOM Resolution Number 2026-0029. Maugunitang tinanggap ni Torre ang pwesto bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong 26 ng Disyembre. Sabi ni Tuanyo, inaasahang matatanggap naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang ika-apat na estrelya, pwede man ngayong linggo, baka sa susunod na linggo. Parehong March 2027, ang original na petsa ng retirement ni Nartatis at Torre, isang kabalier ng PMA at isang lakan mula sa PNPA. Samantala, sinuwahan ni General Nartatis si Secretary John Vic Remulla sa New Year's Call ng kalihim ng DLG dito sa Campo Crame ngayong araw. Sa ambush interview ng reporters, inanunsyo ni Remulla na nagparamdam na sa gobyerno si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na wanted dahil sa flood control scandal. Nagpahayag umano ng feelers ko para makipagdialogo sa pamahalaan na iginaan niya sa mga kakilalang pari patungo sa kapatid ng kalihim na si Ombudsman Boying Remulla. Meron na siyang feelers na through sa mga ibang pare na kilala niya. So, mga pare na kilala niya. When you mean feelers, not exactly. Parang nagko-connect, nagpapakonect na gusto ng dialogue sa amin. So, pero of course, that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. So, sinabi ni Remulla na nanatili pa rin si Zaldico sa bansang Portugal. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ipasasabi na ng National Bureau of Investigation ang kongresistang may-ari umano ng isang farm sa San Pablo, Laguna na pinaghihinala ang pinagtaguan ni Charlie Atong Ang. Sabi sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyari, ipatatawag lang nila ang congressman kung kinakailangan para sa ibayo pang beripikasyon sa natanggap na timbre ng Bureau. Sa ngayon, anya pinro-proseso at sumasailalim sa kanilang ebalwasyon ang impormasyong mambabatas ang owner ng farm na una nang binisita ng NBI pero hindi natagpuan si Ang. Idiniin ni Malyari na hindi lang limitado ang kanilang manhunt operation sa mga property at negosyo ng gaming tycoon. Hindi rin anya inaalis ng NBI ang posibilidad na nagtatago si Ang sa pagmamay-ari niyang exclusive subdivisions, gaya ng sinasabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang karagatang sakop ng Kalamansig, Sultan Kudarat kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 15 kilometro. Naramdaman ang intensity 2 ng pagyanig sa Tupi, Tibuli, Suralia at Santo Niño sa South Cotabato at Kiamba sa Sarangani, habang intensity 1 naman sa Tantangan at Banga sa South Cotabato at General Santos City. Babala ng PHIVOLCS, masusundan pa ito ng mga aftershocks.
Sa mundo ng tennis, natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Australian Open kasunod ng pagkakatalo nila ng kakamping si Ingrid Martins sa unang round ng women's doubles. Ang naging laro sa pagtutok ni matchpoint Mili Borja. Natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Australian Open. Matapos sila ng kampi na si Ingrid Martins ay matalo kay na Magda Linette ng Poland at Shoko Aoyama ng Japan sa unang round ng women's doubles noong Martes. Nagpakita ng matinding pagbabalik ang tandem ni Ayala at Martins sa ikalawang set matapos mahulog ang unang set, ngunit kinulang sa dulo upang maitawid ang panalo. Mabilis ang simula ng Filipino-Brazilian pair sa unang set para makabante sa 4-0. Subalit nakabawi ang Japanese-Polish duo at naitabla ang laban sa 5-5 bago agawin ang set sa tiebreaker. Bumawi ang dalawa sa ikalawang set upang pantayin ang match pero muling nakakuha ng momentum ang kalaban sa ikatlong set matapos makaabante ng 4-0. Bagamat nakapagwagi ng tatlong sunod na games ang Ayala-Martins tandem, pinatatag ng malakas na backhand play ni Linette at Aoyama ang kanilang bentahe upang tapusin ang laban. Sa pagkatalong ito, opisyal nang natapos ang unang main draw appearance ni Ayala sa Australian Open. Nauna na rin siyang nalagdag sa women's singles matapos matalo kay Alicia Parks ng United States. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paglilinaw lamang po ang balita namin kanina ukol sa isinampang reklamo kay suspended Representative Kiko Barzaga. Siya ho yung kinasuhan at hindi si Batangas Representative Leandro Leviste. Narito mga balitan dapat ninyong abangan. Lalaki, sinunog, umano ang sariling bahay sa Navotas. Ikinadamay ng 13 kabahayan. Para sa MBC TV Global, tangkang pagbili ng Amerika sa Greenland, mariing tinutulan sa Denmark. At sa Showbiz Spotted, matapos ang kani-kanilang operasyon, Eddie Gutierrez at Jopay Pagya Zamora, kumusta na kaya ang kalusugan? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bukang bibig ng mga kabataan ng love languages, hindi lang sa pakikipagrelasyon kundi maging sa pakikipagkaibigan. Kabilang dito ang words of affirmation, mga salitang pumupuri o nagbibigay kumpiyansa, quality time, paglalaan ng makabuluhang oras para sa isang tao, at physical touch tulad ng paghalik at pagyakap. Gayon din ang acts of service o pagsisilbi sa iba at receiving gifts o pagkaramdam ng pagmamahal sa tuwing makatatanggap ng regalo. So yung research behind sa love language actually medyo mixed siya. So may pagka-popular psychology siya, meaning popular siya pero yung evidence for it ay hindi gaano ka-solid as it sounds. Pero helpful construct pa rin siya. So I think it's still something na magsistay sa mga tao kasi it's a way for people to talk about relationships na madaling intindihin. They're a method of saying your needs and your wants. Kaya siya nagiging helpful. So, pag pinapag-usapan na natin kung paano pa nade-develop yung mga gusto ng mga tao sa relationships, it's a mix of kung saan tayo nasanay at kung ano yung kailangan pa natin. Ayon kay Alicia Serrano, isang relationship coach, ang love language ay nagiging learned behaviors. Depende sa kinalakihang environment ng isang tao. Sa katunayan, karaniwan itong nagiging pamantayan ng marami sa panunuyo sa isang potential romantic interest. Being able to show your partner na ganito ako mag-express ng love, tapos naiintindihan ko rin na ito yung gusto mo, ito yung love language mo. I think being able to meet in the middle is the ideal situation. Paglilinaw pa nito, hindi problema na magkaiba ang love language ng isang magkarelasyon. Basta't pag-uusapan nila ang kanilang pagkakaiba at kung paano nila ito mararamdaman at maipaparamdam sa kanilang partner. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nasa kustodiya muna ng PNP ang lalaki umanong nasa likod ng sunog na sumiklab sa Navotas kagabi na ikinawala ng tirahan ng aabot sa 57 pamilya. Hinihintay pa ng pulisya ang final report pero paniwala ng mga residente, siya umano ang sumunog ng kanyang sariling bahay dahil umano sa pagkakalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang ibang detalye ihahatid ni Edwin Duque. Pansamantalang nasa kustodya na ngayon ng Navotas Police ang isang alias Nane na sinasabing siya umano ang nagsunog sa kanilang sariling tahanan sa NBBS kagabi kung saan 13 kabahayan o katumbas ng 57 family ang nawala ng tirahan. Ayon kay Police Colonel Finuela, inaantay pa nilang final report ng Bureau of Protection sa Navotas para gawing batayan ng kasong kanilang isasampa. Bagamat mga residente lang sa lugar ang nagsasabing si alias Nane ang nagsunog sa kanyang sariling tahanan dahil umano sa pagkalulong ng bawal na gamot. Hindi pa rin kumbinsido ang PNP hanggang walang final report ng Bureau of Protection. Pansamantalang nasa kustodya na si Nane ng PNP para maproteksyonan mula sa galit ng mga residente sa lugar. Tiniyak ni Mayor Johnny Chanco ang tulong sa mga nasunugan hanggang sila ay makabalik sa normal na pamumuhay.
Para sa ABS-CBN Network News, ako si Aris 23. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman para sa ating SEA Games medalists dahil dinoble ni Pangulong Bongbong Marcos ang matatanggap nilang cash incentives matapos ang kanilang magandang performance noong Southeast Asian Games. Kung magkano na ang matatanggap ng ating mga atleta, ihahatid ni Leth Narciso. Gaya sa mga nakaraang sports events, muling tinapatan ng Office of the President ang cash incentives na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga atletang Pilipino na nag-uwi ng medalya mula sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Sa homecoming celebration na ginanap sa Intramuros, Maynila, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatanggap ang mga atletang nakasungkit ng gintong medalya ng 300,000 pesos. 150,000 pesos naman para sa mga silver medalist at 60,000 pesos para sa bronze medalist. Ang halagang ito ay bukod pa sa kaparehong cash incentives na ipinagkakaloob sa ilalim ng Republic Act 10699 o Athletes and Coaches Incentives Act. Umabot sa 277 ang kabuang medalya na naiuwi ng mga atletang Pinoy sa nakaraang SEA Games, kung saan 50 ang nasungkit na gintong medalya, 73 ang silver medals at 154 ang bronze. Nagbigay rin ang tanggapan ng Pangulo ng tig 10,000 piso para sa lahat ng atletang nanalo sa ibang palaro bukod sa SEA Games. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Pangulong Marcos sa mga atleta para sa karangalang ibinibigay sa Pilipinas. Tiniyak nito ang patuloy na suporta sa mga atleta at paghubog sa mga susunod pang henerasyon ng mga atletang Pilipino. Nawa ay marami pang kabataang Pilipino ang tumahak sa katulad na landas ng inyong nailakbay. Kaya isinusulong ng pamahalaan ang pag-angat ng kalidad ng sports development sa ating bansa. Pinapalawak natin ang grassroots and youth sports program. Dinadagdagan natin ang mga kinakailangang pasilidad at mas pinapalakas pa natin ang suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang entablado. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon, nananatili pa rin ang lakas ng bagyong Ada ngayong araw, ngunit asahang hihina na ito bilang low pressure area o LPA mamaya o bukas. Huli itong namataan sa layong 1,245 kilometro silangan ng Central Luzon na tumuusad sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugsong aabot sa 70 kilometro bawat oras. Inaasahan naman na makararanas ng malakas na pabugso-bugsong pagulan ang ilang baybayin gaya ng malaking bahagi ng Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi dahil pa rin sa northeast monsoon o amihan. Samantala, as of 8 a.m. may binabantayan naman ang Pag-asa sa labas ng PAR sa layong 2,225 kilometro silangan ng Southern Mindanao na may mababang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 na oras. Magtutuli ka nga! Karaniwan natin yang naririnig sa tuwing may pinaulit tayong salita na hindi natin marinig o naunawaan. Pero curious ka ba kung bakit tayo mayroon ito at para saan nga ba ang mga tutuli? Alamin na dis, bakit nga ba tayo mayroong earwax o tutuli sa ating mga tenga? Ang cerumen o earwax o mas kilala bilang tutuli sa Tagalog ay isang waxy substance na nabubuo sa loob ng ating mga tenga. Gawa ito sa pinaghalong dead skin cells at secretions ng sebaceous glands na naglalabas ng oil na tinatawag na sebum at ceruminous glands na responsable naman sa ating mga pawis. Taliwas sa pagtingin na marami na ito ay madumi at sagaba lamang sa ating pandinig, trabaho nito na protektahan at linisin ang ating mga tenga. Nagsisilbi itong waterproof lining sa ating ear canal upang panatilihin ang moisture upang maiwasan ang pagkakaroon ng impeksyon. Dalawa rin ang uri nito, isang dry o tuyo
at isang wet earwax na pinaka-common sa ating mga tao. Fun fact, alam nyo din ba na may self-cleaning mechanism ang ating mga tenga at ang labis na paggamit ng cotton buds ay hindi suggested ng mga eksperto dahil maaaring itulak ng cotton buds ang earwax papunta sa loob ng ating ear canal kung saan pwede itong magdulot ng earwax blockage. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Make America Go Away. Yan ang malakas na panawagan ng mga taga-Denmark laban sa panibagong nais naman ni United States Donald Trump na bilhin ang Greenland. Habang panibagong insidente muli ng train crash ang naganap sa Spain kung saan isa na ang kumpirmadong nasawi. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Denmark, nagtipon-tipon ng libo-libong mga Danes para magsagawa ng kilos protesta laban sa panibagong pagnanais ni United States President Donald Trump na sakupin ang Greenland. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. But we need it for security purposes. We need it for national security. Habang sa isa namang post ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social ay makikita ang isang AI-generated image na hawak niyang isang American flag sa Greenland kasamang ilang opisyal ng kanyang administrasyon. Gayon din ang isa pang litrato kung saan makikita naman nakasama na rin sakop ng US ang Canadian territory. Gayon pa man, para sa mga tao ng Denmark, malinaw ang panawagan. Isang pulang sombrero na may katagang Make America Go Away, simbolo ng kanilang pagtutol at pahayag na hindi pinagbebenta ang Greenland. Samantala, dahil din sa mga banta ni Trump, ay nagpasiklab din ito na isang diplomatic crisis sa pagitan ng mga bansang kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Sa iba pang balita, ilang araw lamang matapos ang kalunos-lunos sa salpukan ng dalawang tren sa Andalusia, Southern Spain nitong linggo, isang panibagong insidente na naman ng train crash ang naitala sa bahagi naman ng Barcelona. Ito'y matapos bumagsak isang lumang pader sa riles para harangin ang daan na siyang naging sanhi ng aksidente. Ayon sa mga otoridad, isa na ang kumpirmadong nasawi at 15 naman ang sugatan na kasalukuyan nagpapagaling na sa ospital. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga business owner na target umano ng deepfake cloning scam gamit ang Artificial Intelligence o AI. Magbabalita si Val Gonzalez. Naglabas ngayon ng warning ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga may-ari ng SMEs o Small and Medium Enterprises na nagiging target na ng mga cyber criminals na gumagamit ng deepfake cloning ng mga negosyante. Ayon sa CICC, gumagamit na ng AI o Artificial Intelligence sa mga kriminal para mag-clone ng boses at mukha ng mga may-ari ng negosyo para magoyo ang mga empleyado maging ng kanilang mga kliyente na magbigay ng sensitive data o mag-transfer ng pera. Sabi ng CICC, ang simpleng phishing ay naging deepfake impersonation na sa ngayon. Batay sa 2024 report ng Philippine Statistics Authority o PSA, hindi bababa sa 1.2 milyon na bilang ng negosyo ang narehistro sa Pilipinas noong 2024 at karamihan sa mga ito ay micro-enterprises. Ito anang CICC, ang bilang ng mga prospect o target na mga cybercriminals. Paliwanag ng ahensya, sa sandaling makopya na ang boses ng isang business owner, maaari na silang makapanloko sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga empleyado na mag-transfer ng pera, magbigay ng sensitibong impormasyon o makipagtransaksyon sa mga kliyente o supplier. Dahil dito, apila ng CICC sa publiko na maaring naging biktima na ng deepfake cloning sa kanilang negosyo na maaring kumontak at mag-report sa CICC hotline 1326 o kaya naman ay sa Scam Safe para sa mas detalyadong paraan ng pagsusumbong. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Matapos sumailalim sa isang medical procedure para sa kanyang prostate, patuloy na bumubuti ang lagay ng batikang aktor na si Eddie Gutierrez. At Sex Bomb Girls member namang si Jopay Pagya Zamora, inoperahan sa tuhod. Ang positive health update ni Rufa Gutierrez tungkol sa kanyang ama at naging operasyon kay Jopay sa Showbiz Report na ito. Patuloy na nagpapagaling ang veteran actor na si Eddie Gutierrez sa Singapore. Kwento ng kanyang anak na si Rufa, maganda ang naging resulta matapos ang operasyon sa iniindang spine infection ng ama. Kumakain na raw ito ulit at umaasa silang muling makakalakad ang batikang aktor. Higit 1 linggo nang nasa Singapore ang pamilya Gutierrez at isang check-up na lang daw ni Eddie sa kanyang urologist ay maaari na itong makauwi sa bansa. Sa huli, labis ang pasalamat ni Rufa sa lahat ng mga patuloy na nagdarasal para sa paggaling ng kanyang ama. Samantala, sumailalim din sa isang operasyon ang Sex Bomb Girls member na si Jopay Pagya Zamora para sa kanyang knee injury. Sa post nga ng dancer, kalakip ang kuhang larawan sa ospital, may pa-hashtag pa itong Jopay, kamusta ka na? Mula sa hit song Jopay ng Mayonnaise at hashtag Laban, walang babawi. Hango naman sa lyrics ng kanilang kantang Bakit Papa? Successful operation at full healing naman ang dasal ng kanyang mister na si Joshua Zamora. Magunita na noong nakaraang linggo lang nang isinugod sa ospital si Jopay matapos mabagsakan ng tiles ang kanyang ulot likuran. Sa Pebrero, nakatakdang ganapin ang round 3, 4 at 5 ng Get Get Out reunion concert ng Sex Bomb Girls. Abangan sa aming pagbabalik, walong OFW na italang ligtas sa sumiklab na sunog sa South Korea at sa MBC TV Sports. New career ni Olympic champion Heidelin Diaz, alamin at sa experts' opinion, ano nga ba ang benepisyo ng skin-to-skin contact ni newborn baby sa kanyang tatay. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip
ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha. Para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangosteen para happy kayo. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Iniulat ng Department of Migrant Workers na ligtas ang 8 overseas Filipino workers matapos ang sunog sa isang plastic manufacturing company sa Gyeonggi-do, South Korea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, bagamat hindi nasaktan ng mga OFW, apektado ang kanilang trabaho dahil suspendidong operasyon ng kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Agad binigyan ng relief aid, financial assistance ang mga naapektuhang OFW. Umalalay rin ang embahada ng bansa sa Seoul para sa passport application ng mga nasunugan ng pasaporte. Nauwi sa engkwentro at pagkasawiang sanay paghahain ng arrest warrant sa itinuturing na National Most Wanted sa Kalinga. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balik mula sa lalawigan ng Kalinga, nagwakas na ang ilang taong pagtatago sa mga otoridad ng tinaguriang Robin Hood sa Cordillera Region at National Most Wanted Person. Napatay ito sa armed encounter nang isisilbi na sana ng mga otoridad ang warrant of arrest sa Lubwagan, Kalinga kanina madaling araw. Nangyaring police operation sa Sitio Tukpao, Barangay Poblacion matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad mula sa mga residente na namataan ng suspek sa naturang lugar. Nakilala ito na si Cory Dicpus, 64 na katerya sa Poblacion, Lubwagan na umarap sa kasong multiple counts of murder at frustrated murder. Ayon sa report ng PNP, sisilbi na sana ng mga operating units ang warrant of arrest nang makipagbarilan ng suspect sa mga otoridad. Isang police officer ang nasugatan at kaagad na isinugod sa isang medical facility para magamot. Isinugod din si Cory Dicpus sa Kalinga District Hospital, subalit idineklara itong dead on arrival ng attending physician bandang alas 2:43 kanina madaling araw. Si Dicpus na tinaguri ang Robin Hood ay dating Vice Mayor at Poblacion Barangay Captain ng Lubwagan, Kalinga. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagliyab ang isang Copra dryer na nasa barangay Hinatad, Bayan ng Katarman, Northern Samar. Nabahala naman ang mga residente dahil malapit ito sa mga bahay. Ngunit narespondihan rin ito ng fire truck ng Katarman at naapula rin naman. Walang naitalang sugatan at wala ring bahay na nadamay. Ayon sa Bureau of Fire Office Katarman, under investigation pa ang nasabing sunog. Ngunit paliwanag dito ni Katarman Fire Inspector Adrian Dacot, kasagaran daw sa dahilan ng sunog sa mga Copra dryer ay sobrang dami ng panggatong
lalo na kung hindi pa ito mabantayan at may posibilidad na magliyab kung saan may extraction ng oil at ang oil ay flammable. Patuloy naman ang panawagan ng Bureau of Fire Katarman sa mga residente ng pag-iingat na maiwasan ang sunog. Mula sa MBC TV Network News, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang isang ginang na nasa hustong gulang residente ng Barangay Pantal, Dagupan City, high value individual sa ilalim ng Koplan Abo sa sinagawang bypass operation ng PNP sa Barangay Lukaw ng nasabing syudad alas 2:30 ng madaling araw. Batay sa ulat ni OIC City Police Director Colonel Ordi Pagaduan, kasama nilang City Police Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Station 4, PIT Pangasinan, RIU-1, PDG-SUU-1 at PDEA Pangasinan, at nakabili ang pulis na nagkunyaring bayar ng 3 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 12 gramo at may street drug price na 81,600 pesos kapalit ng mark money, at agad inaresto ang suspect at nasamsam dito ang mark money ginamit sa operasyon. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ng ginang na naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isasagawa na ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng Bacolod ang pagsusuot ng mga personnel ng body-worn camera sa pagsasagawa ng fire safety inspection. Ayon kay Fire Inspector Jomari Tapero ng Bureau of Fire Protection, ang implementasyon ng pagsusuot ng body-worn camera sa isagawang fire safety inspection dahil na rin sa utos ng Department of Interior and Local Government o DILG. Bago umalis ang inspector sa naturang fire station, nakauna ang camera hanggang sa establishmento na magkaroon ng inspection. Ang nasabing body-worn camera si serving ebidensya kung mayroong reklamo laban sa mga inspektor. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang mas maging healthy si baby, isa daw sa susi ay ang yakap at skin-to-skin contact sa kanilang ama. Lumalabas kasi sa pag-aaral na may malaking naitutulong ito sa kalusugan lalo na ng mga newborn baby. Ang balita o paliwanag dyan ng mga eksperto, panuorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Lumabas sa isang bagong pag-aaral na mahalaga ang skin-to-skin contact sa pagitan ng tatay at ng bagong silang na sanggol. Hindi lamang bilang isang simpleng paraan ng paglalapit ng loob ng mag-ama, kundi isang biological na pangangailangan na may malaking epekto sa kalusugan ng bata. Ang skin-to-skin contact o direktang pagdampi ng balat ng ama sa kanyang bagong silang na sanggol sa loob ng unang oras ng pagsilang ay nagpapataas ng oxytocin na kilala rin bilang bonding hormone. Ang oxytocin ay makatutulong upang mabawasan ang stress ng sanggol, patatagin ang pundasyon ng emosyonal na koneksyon ng mag-ama at gawing mas kumpiyansa ang mga tatay sa kanilang bagong papel bilang isang magulang. Ayon din sa pag-aaral, ang mga sanggol na nakararanas ng skin-to-skin contact mula sa kanilang mga ama ay nagpapakita ng mga sumusunod. Una, stable na tibok ng puso at paghinga dahil mas mabilis ang kanilang pag-aadya sa buhay sa labas ng sinapupunan. Maayos na body temperature dahil nagsisilbing natural na incubator ang dibdib ng ama. Mas mahimbing na pagtulog dahil mas mababa ang kanilang cortisol o stress hormone, mas madalang silang umiyak at mas nagkakaroon ng mahimbing na tulog na mahalaga para sa development ng kanilang utak. Kaya naman paalala ng mga eksperto para sa mga daddy at soon to be dad, wag lang purong si mami ang pagbuhati ng inyong bagong silang na anak. Mahalaga rin ang inyong paghele o pagyakap kay baby. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
From weightlifting to Ma'am Heidelin. Isang panibagong milestone ang nadagdag sa karera ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz matapos i-anunsyo ang kanyang pagtuturo sa University of the Philippines, Diliman. Ang mga detalye sa pagtutok ni Matchpoint Mili Borja. Opisyal ng kasapi ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz sa hanay ng mga guro ng University of the Philippines, Diliman. Ayon sa universidad, dumalo si Ma'am Heidelin sa Teaching Effectiveness Course na isinagawa ng UP Diliman Office for the Advancement of Teaching mula January 12 hanggang 15 bilang paghahanda sa kanyang pagtuturo sa College of Human Kinetics. Layunin ng TEC na paunlarin ang kakayahan sa pagtuturo ng mga bagong faculty member at teaching assistant ng universidad. Pahayag ni Ma'am Heidelin, malaki ang naitulong ng TEC sa kanya sa pagbibigay ng ideya kung paano niya haharapin at pamamahalaan ang kanyang mga klase. Itinalaga si Ma'am Heidelin upang mangasiwa ng 2 PE2 weightlifting classes sa ikalawang semester ng school year 2025 to 2026. Dagdag pa ng Olympic champion, layo niyang maipaliwanag at maipalaganap ang kaalaman sa weightlifting dahil isa na itong regular na disiplina sa palarong pambansa. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng Hollywood, marami ang nasurpresa matapos i-anunsyo ng dear future husband hitmaker na si Meghan Trainor ang pagdating ng kanilang third baby via surrogacy. At taas kamay ng mga tumutok sa High School Musical, alam mo bang ang hit Disney series 20 years old na ngayong taon? Narito ang report ni Showbiz Angel. Isinilang via surrogacy ang baby number 3 ng American singer-songwriter na si Meghan Trainor at aktor na si Daryl Sabara. Ipinanganak noong January 18 ang kanilang baby girl na si Mikey Moon Trainor. Kwento pa ng All About That Bass hitmaker, very excited nga raw ang kanyang 2 boys na sina Riley at Barry na sila pang pumili ng middle name ng kanilang little sister. Samantala, sino ba naman ang makakalimot sa kantang We're All in This Together ng High School Musical? Ang hit Disney series, 20 years old na ngayong taon. Kasabay nga niyan, may pa-throwback post ang mga bidang sina Vanessa Hudgens na gumanap bilang Gabriela Montez at Ashley Tisdale na bumida naman bilang Sharpay Evans. Ang dalawa thankful sa lahat ng fans since day one. Bukod kay Vanessa at Ashley, ilan pa sa cast ng High School Musical na nagkaroon pa nga ng 2 sequels at spin-offs ay sina Zac Efron, Corbin Bleu, Lucas Grabeel at Monique Coleman. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms.